Sa lalaki naman, why we keep on messaging them? Especially pag nalaman nating lumabas siya with her friends since nung break na kayo. Hey, what's up guys? It's your boy, Sublado Moto. Okay, for today's vlog, let's talk about may nag-comment sa ating comment section. Maganda yung question niya. Talagang mapapaisip ka, oo nga no. He was in a relationship with this woman for 5 years and nung nag-break sila, talagang no contact. Yun ang sabi niya, for 2 years. So, ang question niya is, kasi paminsan-minsan daw, naaalala niya yung girl. The question is, yung girl kaya, naaalala siya? Bago ko sagutin yan, ano muna ang nangyayari during or after the breakup? So, ganito guys, pag nakipag-break ang isang babae or isang lalaki, matagal na nilang napag-isipan yun. Matagal na nilang dinesisyon yun sa sarili nila. And they always maybe back and forth kung tama ba talaga to o hindi. They question kung baka mamaya magkamali sila, sayang naman, or baka mamaya mag-work pa, so sayang naman kung bibitawan, di ba? So ganun na lang nangyayari sa isang taong gusto makipag-iwalay. So pag dumating yung point o yung turning point na na-confirm niya na sa sarili niya na it doesn't work anymore, dun lang sila magdedesisyon. So most of the breakup initiated by women. How dare you? So at sinabi ko na rin, sa lahat ng breakup, kung sino nakipag-break, siya yung feeling niyang above dun sa tao. And siya yung may disadvantage. What I'm trying to say here, disadvantage is hindi niya nakikita na baka may mali siya or may kulang siya, or talagang hindi lang meant to be. You cannot force someone to like you. You cannot negotiate the genuine desire. Kaya nga, if a woman make you wait for sex, for a date, it's because most of the time they don't like you that much. If they can open their legs with someone na wala pang isang linggo, kaya nila. So, ba't sa'yo hindi? So, ibig sabihin, hindi ka nila ganun kagusto, or hindi ka ganun ka-attractive, or you are nice, or you have a potential to be a long-term boyfriend. Pag nakipag-break na ang isang babae sa'yo, ang mabibili niya is she feels good. What? Siyempre, after for so many times na pagtatry na makipag-iwalay sa isang tao, nagawa niya na. At pumayag na rin yung lalaki na makipag-iwalay siya. Kumbaga, eto na yun, endgame na. So, she will feels good about herself na parang may na-accomplish siya. So, anong hormone yung lumalabas? Dopamine. Yan yung mga pag meron tayong task na nagawa or meron tayo na fulfilled na isang bagay. That's why we feels good. So, after some time, ano mangyayari? Pag nakipag-break na ang isang babae, hindi na dapat ulitin ng isang lalaki. Why? Ba't mo kukulitin ng isang babae na ayaw na sa'yo? Tingin mo mag-work pa? Kung ginawa mo na many times, do you think it will work again? No, it's not. Kakahanap ka lang ng way how to convince her not to break up with you. Pero darating yung point na talagang pag gusto niya makipag-break sa'yo, wala ka na ring magagawa kasi ubus na yung mga reasons mo, or hindi mo na kayang i-justify. Kaya nga, ang ex mo, binablock ka or inaalis ka sa friends list niya once na hindi mo siya binigyan ng chance to grieve. Kasi alam mo kung bakit? Kasi dyan niya makikita yung she feels yung freedom na wala ka na sa buhay niya. What? So she feels like she can do anything. Kaso ang kulit mo. So dun siya medyo napapraning na, ano ba to? Buti na lang talaga nakipag-break ako sa'yo. So ano mangyari? Ang mangyayari, instead na mamiss ka niya, pag hinayaan mo siya, ang mangyayari, maiinis lang siya sa'yo. At masasabi niya lang sa sarili niya na tama lang yung desisyon ko. So guys, sa mga lalaki, wag nyong gagawin yun. Okay? Hayaan mong bigyan mo siya ng gift of absence. Yes? Lagi ko sinasabi yan. Hindi mo pwedeng ipagsiksikan lagi yung sarili mo, lalo na kung alam mo siya ang may leverage sa relationship or siya ang nag-initiate ng breakup. At eto pa, sinabi ko rin sa ibang videos ko na pag ang babae nag-initiate ng breakup, she will regress along the way.
Ano ibig sabihin? Kasi nakita niya walang mali sa kanya. So she will feel that she's above you. So kahit sino, kahit lalaki or babae, pag ikaw nakipag-break, ikaw may leverage, di ba? Let's be honest. However, minsan may mga lalaki naman talaga nakikipag-wala is because wala na talaga. So balik tayo. Pag hindi mo binigyan ng chance yung babae na mamiss ka, then ang mangyayari niyan, may inis lang siya sa'yo. Like I said, ibablock ka lang niya or she will never ever talk to you again. What? Pero kung bibigyan mo siya at least maybe a week or 2 or 1 month, we don't know. Depende sa pagsasama niyo yan. Depende how intense yung emotions yung dalawa during nung kayo pa. So guys, eto lang masasabi ko. Be a man when it comes to breaking up, or be a man when it comes to dealing with your sorrow. I know it's not easy. Mamimiss at mamimiss mo siya. Laging may question. Gusto mo i-justify ano nangyari. Is it my fault or it's her fault? Mga ganon, di ba? So gagawin mo, kukulitin mo, wag. Okay? So hayaan mo siya. Darating is yung time na marirealize niya, oh my God, pag hindi ka na nagre-reply or hindi ka na nagte-text, kasi ang gusto talaga ng mga babae, kahit sino, kahit mga lalaki, ang gusto natin, syempre, yung meron talagang naghahabol sa atin or meron nagkakagusto sa atin because it boosts our ego. Di ba? Tandaan mo yan. Pero syempre, you need to control that. Hindi pwede na puro ego yung mafe-feel mo. Kailangan mo ng pang-maintain. Kasi ang tao, hindi ka habulin kung wala kang pang-maintain. Kaya nga ang babae, they are not, they don't respect generosity when it comes to men. Is because they always get that since when they were younger. Kaya nga kung hindi mo ibibigay madalas, dun sila na i-stimulate. Oh, nakakuha na naman kayo ng technique ha. Hindi, joke lang. So, eto, ulitin natin. Ikaklaro natin. Women don't appreciate generosity pagdating sa mga lalaki. Kasi nga, yung attention na nakukuha nila is madami since when they were young. Kaya nga, nade-develop sa kanila yung sense of entitlement. How dare you? Kasi akala nila, kahit saan sila magpunta, meron silang ganon. Na hindi nila alam, may mga lalaki na hindi dinotolerate yung mga ganong behavior. Karamihan ng babae are attracted with red flag guys. What? Ah. How dare you? Okay, balik tayo. So hayaan mo siyang mamiss kanya. Kasi nga, dun siya magtataka, bakit hindi na ako text nito? Bakit hindi na nangungulit to? Ah, dyan na papasok yung ke-questionin niya, yung decision niya. Gets? Women will feel what? She will miss you. What? Kasi dyan papasok yung magre-release yung katawan niya ng oxytocin. Which is, yung oxytocin na yon are responsible for missing someone, hugging someone, kissing someone, forming a bonding. Yun yung mapipil niya. Which is, wala ka na. So yun ang lumalabas na hormone sa babae. Kasi ba't ganoon? Hindi na siya nagre-reply, hindi na siya nagte-text. So ano mangyari? Yun nga, she will miss you. Magtataka siya. Maybe she will ask her friend, or maybe she will stalk you on your social media. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, huwag na kayong mag-post, huwag na kayong pa-drama-drama kasi it doesn't work. The more you post something and the more na nagpaparinig ka, the more they don't realize na mali yung ginawa nila, or kino-confirm mo lang na tama yung ginawa nila na pakikipaghiwalay sa'yo. Gets? Kung ang sa babae, lumalabas na hormone during or after the breakup is oxytocin because they miss you, sa lalaki naman is ano? Vasopressin. Yun yung hormone na lumalabas sa lalaki. Ulitin ko, vasopressin. So, yun ang responsible, kaya ka nagiging territorial, kaya ka nagiging obsessed sa isang babae, kaya ka nagtitake ng actions. Vasopressin. Same thing. Yan ang reason kaya ka nag-a-approach ng babae. Vasopressin. Yan yung hormone na dyan magtitake ka ng action na pag nalaman mo na lumabas siya with her friends, nagpunta sa club with her friends, dyan ka na mag-i-start mag-message ulit sa kanya. What? Gets? So, kung parehas nyo na-miss ang isa't isa at the right place, at the right time, for sure, magkakabalikan kayo. Oh my God! Pero, most of the time, hindi kayo magkakabalikan because na-miss nyo lang ang isa't isa. Ano mangyari? You guys having sex.
Gets? Kaya nga, maraming breakup babies. How dare you? Kasi nga, gigil na gigil kayo. What? Na-miss yung isa't isa, wala kayo ibang iniisip, blanco isip nyo, kaya all you do is making love. Kissing, fucking, hanggang sa magulat ka, no, I won't withdraw. What? I will come inside. Patay. Another one, another baby. Kaya nga, sasabihin mo sa nanay mo, mabuntis ako. Puta, kanina yan! Kaya ano, ha? Kala ko wala na kayo. Nakapag-usap kami kasi nung last time eh. Nakainom kami dalawa. Yari na. So, yun yung mga dapat nating iwasan. Okay? But anyway, kung pananagutan at kung itutuloy ang relationship, that's good. But most of the time, nadala lang kayo ng emotions nyo. So, ang tanong ni Kuya, ang haba ng explanation eh, no? Ang tanong ng ating follower is, na-miss niya rin kaya ako? Yes, bro. Kung i-base mo doon sa sinasabi ko, yes, na-miss ka niya. Especially, or nami-miss ka rin niya, or naiisip ka rin niya. Kung naiisip mo siya, naiisip ka rin niya. Hindi malayo. Lalo na kung 5 years yung pinagsamahan nyo, hindi biro yung brad. Or kung if she's currently in a relationship right now, for sure, she's still thinking about you. Kung okay naman yung breakup nyo, that's good, bro. Pero kung meron talagang merong hindi pagkakaunawaan, is yun ang mahirap. Kasi yun yung sinatawag na, can we have a closure? Yun yung sinasabi ko. Kasi nga, you guys miss each other, di ba? So, tara, usap na tayo closure. Pero ang totoo, you guys miss each other and you just want to have sex. What? Pero doon sa nagtanong sa atin sa comment is, yun, yeah, yes, na-miss ka niya. Okay? Or naiisip ka niya. Di ka man niya na-miss, naiisip ka niya. Di man palagi, pero for sure maalala ka niya. Pero Brad, I can't believe na in 2 years, you're still thinking about her. Well, hindi ko naman sinabing dapat mawala na yan. Pero tinanong mo pa ako eh. Kinoment mo pa eh. Okay lang sana kung nasa isip mo lang, tanga na, namimiss ko na naman siya. Iba talaga siya. Ganun na eh. Pero since na nakuha mo ko yung message, is parang, ibig sabihin, parang ang tagal na and it's still bothering you. Bubo na, Brad. Watch my content. Marami dyan. Pili ka lang. Piliin mo. Kasi lahat naman ng natin, random naman yan na sinasagot natin or random naman na ginagawa natin ng content eh. So, pili ka dyan kung tingin mo ano yung makakatulong sa'yo. Pero lahat yung makakatulong sa'yo. Maniwala ka sa akin. So, sa mga nag-message sa atin, hindi ko pa nasasagot or marami tayong nakapila na gagawin natin. Kasi, I'm planning what to do this coming 2025. Kundi lang nawala yung isang account natin, tapos na sana yung plano natin. Ngayon kasi we're still building again the followers that we have. Though, yun nga, marami tayong plano na gagawin. And isa-isa lang. Isa pa lang ako, wala pa tayong kasama eh. Wala pa tayong katulong sa pag-edit, sa paggawa ng idea, mga ganun. So, more on to, sariling sikap, ika nga. So yun lang guys, thank you so much. Sana nasagot ko ang tanong mo, sir. And sa mga magme-message, please message lang. Pero I cannot promise I can answer right away. Pero pag maganda yung tanong nyo, much better. And I mean, paki-explain kung ano yung mga tanong at paki-explain kung ano yung nangyari para at least maganda yung may comment ko. Kasi mahirap mga pa eh. Ang hirap mga pa dun sa mga tanong nyo minsan. Napakasimple lang nung tanong pero parang ang lalim nung nangyari. So mahirap. So yun lang guys, thank you so much. I'll see you guys next time and bye-bye. Wow.